Hinarap ko siya at nginitian. Maraming salamat sir, pero hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang putulin niya ang sasabihin ko. Aalis ka lang sa kumpanya ko kung terminated ang kontrata mo. Fine. Kung yan ang gusto mo, hindi ko na aalisin si Mrs. Cruz. Now go back to your work. And Kyla, let's go to my office. Tumalikod na siya at nanatili pa akong nakatayo dito. Ang swerte niya. Si Sir pa parang nakikiusap sa kanyang manatili, samantalang yung mga naging sekretary niyang iba, nagmakaawa kay Sir. Rinig kong bulong sa gilid ko. Nagkipit balikat na lang ako doon. Maraming salamat, Iha. Dahil sa'yo hindi na ako aalis sa trabaho. Sige na, sundan mo na si Sir. Nakangiti niya nang sabi sa akin, pero halata sa mga mata niya na umiyak ito. Ninitian ko na lang siya at tumango. Bumalik na ako sa office ni Sir at naabutan ko siyang nagpipirma sa mga papeles na nasa harapan niya. Umupo ako na parang walang nangyari. Nilingon ko siya, pero focus lang siya sa ginagawa niya. Gusto kong ibigay mo to kay Mrs. Evangelista. Utos niya sa akin at iniabot ang mga papel. Kinuha ko na lang sa kanya ang mga ito at lumabas ng opisina niya. Pagbukas ko ng pintuan ng mga empleyado, ay may mga mata nila agad ang napansin ko dahil nakatingin silang lahat sa akin. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad at mabilis na hinanap ng mga mata ko si Mrs. Evangelista dahil hindi ko siya nakita sa cubicle niya. Kyla? Nilingon ko si Mrs. Evangelista at nilapitan na siya. Pinabibigay po ni Sir Kevin, sabi ko sa kanya at kinuha niya naman sa akin ang mga papel. Pwede ba tayo mag-usap? Ani niya at tumango naman ako. Sinundan ko si Mrs. Evangelista palabas ng office nila at iginiya ako malapit sa exit. Alam kong hindi ka katulad ng iba. Panimula niya nang huminto kami. Pero Kyla, nakikiusap ako sa iyo na kapag pinagalitan ang mga empleyado, huwag ka na mangingialam. Paano ako hindi mangingialam, Mrs. Evangelista? Sa lahat ng sekretary ni Sir Kevin, ikaw lang ang kakaiba sa kanilang lahat. Baka mahirapan na ako maghanap ng katulad mo. So, sinasabi mo ba, Mrs. Evangelista, na okay lang matanggal ang mga empleyado dito? Huwag ka lang mahirapan maghanap ng bagong sekretary ni Sir? Napaiwas naman siya ng tingin sa akin. Hindi naman sa ganun. Baka kasi tanggalin ka niya. Ani niya. Bakit hindi niya ako inalis kanina? Tanong ko sa kanya, dahil kung may balak naman pala siyang tanggalin ako, bakit hindi pa ngayon? Sabi niya kasi, mas okay na daw pagtiisan ng ugali mo kaysa sa mga malalandi. Sagot niya. Yun naman pala, edi walang problema. Huwag siya mag-alala, dahil kahit siya pa yung natitirang lalaki sa mundo, hindi ko siya pipiliin. Tinalikuran ko na si Mrs. Evangelista at bumalik na sa office ni Sir. Lumipas ang araw at linggo at nanatili pa rin ako sa kumpanya niya. Hindi pa naman ulit nangyari yung nangyari noong nakaraan. Nagagalit pa rin siya sa mga empleyado niya, pero kapag nakita niya nang nakapasok na ako sa office niya, ipapaalisin niya na ito. Good morning, sir. Bati ko sa kanya nang maabutan ko na siyang nasa office na. Hindi niya ako pinansin, kaya umupo na lang ako sa upuan ko at kita ko doon ang medyo tambak na mga papeles, kaya mabilis ko itong binuklat isa-isa. Reviewin at basahin mo yan lahat. At gusto kong i-discuss mo lang sa akin ang laman ng mga yan. Marami akong ginagawa. Sabi niya sa akin nang hindi ako nililingon. Inumpisahan ko na lang basahin ang mga ito. Napainat na lang ako sa katawan ko nang matapos kong basahin lahat. Tiningnan ko ang oras at nanlaki ang mga mata ko dahil 1:30 na pala. Nilingon ko si Sir na nandun pa rin at busy sa ginagawa. Sir, kumain na po ba kayo? Tanong ko sa kanya dahil baka lumabas na siya para kumain pero hindi ko naramdaman.
Tiningnan niya ang oras at tumingin sa akin. Hindi ko napansin ang oras. Bakit hindi ka na lang nauna kumain? Sorry sir, hindi ko rin po kasi napansin yung oras at tinapos ko yung pinapagawa niyo. Sabi ko sa kanya, You're done? Okay, let's eat first tapos i-discuss mo lahat sa akin kung anong laman ng mga papel na yan. Medyo naiilang ako kasi sabay kaming lumabas si Sir Kevin ng office niya. Pinagtitinginan na kami ng mga empleyado niya. Nang ang tungo namin ay sa cafeteria, umorder na ako ng kakainin ko at ganun din si Sir. Pagkatapos kong kumuha ng mga pagkain, naghanap na ako ng magandang mauupuan dahil may mga ilan pang kumakain din. Siguro mga na-late din mag-lunch. Pagkaupo ko, ay umupo na din si Sir sa harapan ko. Seryoso? Sabay sila kakain? Rinig kong sabi sa kabilang table, pero pinagsawalang bahala yun ni Sir Kevin. Parang ngayon lang sumabay si Sir sa mga sekretary niya kumain tapos nasa iisang table. Balik na sabi naman ng isang babae. Napalingon ako kay Sir nang bigla ito magsalita. Kumain ka na at may pag-uusapan pa tayo. Mabilis ko namang kinuhang kutsara at sumubo ng pagkain. Lumipas ng ilang minuto at natapos kaming kumain. So tell me, ano mga nakalagay doon? Sabi ni Sir habang nagpupunas ng tissue sa labi niya. Uminom muna ako ng tubig bago ko sinimula ng discuss kay Sir. Nakalagay po doon about sa bagong lupa na nahanap nila para sa pagtataniman ng mga gulay, Sir. Kailangan niyo po itong puntahan ngayong linggo para ma-check kung maayos na ba to para sa inyo o hindi. At saka po yung pagtatayuan niyo ng bagong building. Parang may problema doon dahil may nagkaka-interest din daw po sa lupa na yun ng negosyante. Kung maaasikaso niyo po ito ngayong linggo, ay mabilis silang aayusin lahat ng kailangan para masimulan na nilang operasyon doon, Sir. Nagpatuloy pa ako sa mga sinasabi ko kay Sir na nabasa ko lahat sa mga binigay niyang papel sa akin. Tanging tango lang ang ginagawad sa akin. Sa Nueva Ecija, kabanatuan ang nakuha nilang lupa para sa mga pagtataniman ng mga gulay. Paninigurado ni Sir na lugar na binanggit ko kanina. Opo, Sir. Sagot ko sa kanya at tinanguan lang ako. Tumayo na si Sir at sinundan ko naman siya. Sasama ka sa akin sa Nueva Ecija. Sabi niya sa akin at tumango na lang ako. Bakit hindi ka sumasagot? Napahinto ko sa paglalakad na mabangga ko ang likod niya. Grabing tigas naman ang likod ni Sir. Sasama po, Sir. Sambit ko at nagpatuloy na siya sa paglalakad. Bakit ba kasi tumango ako nakatalikod siya sa akin? Mabilis na lumipas ang araw at ngayon na ang biyahe namin ni Sir Kevin patungong Nueva Ecija. 2 araw tayo doon. Pagpapaalala niya sa akin habang sinasakay ko ang mga ilang gamit ko sa likod ng kotse niya. 4:00 pa lang ng umagay paalis na kami ng Manila dahil lang alam ko 5 to 7 hours ang biyahe mula dito hanggang Nueva Ecija. Matulog ka muna. Sambit niya nang mahalata sigurong kanina pa akong hikab ng hikab. Nakatulog ako buong biyahe at nagising na lamang ako ng sikat na ang araw. Umupo ako ng maayos nang biglang may nahulog na unan mula sa ulo ko. Pinulot ko ito at inalala ko naglagay ba ako ng unan ko nang matulog kanina. Pero ang alam ko wala, saka wala kong unan na ganito. Nilingon ko si Sir, pero nasa daanan lang ang buong atensyon niya. Kumain muna tayo. Sambit niya at inliko ang kotse niya at saka ipinark. Nang bumaba na siya sa kotse niya ay bumaba na rin ako. Tiningala ko ang building na hinuntuan namin, isa itong fast food chain. Jollibee. Basa ko sa karatula pa sa taas. Nasa Jollibee kami. Kumakain pala sa ganitong lugar si Sir? Malay ko ba? Sa mayaman siya Pagpasok namin sa loob, ay tilian ng mga babae ang narinig ko. May artista ba? Nilibot ko ang paningin ko
at pati sa likod ko, pero wala naman akong makita. My God! Artista ba siya? Rinig kong bulong ng isang bakla sa gilid namin. Sino kaya yung girl na kasama niya? Baka PA niya. Sagot naman ng isa. Sino bang binabanggit nila? Wala naman akong makita eh. Pa-picture naman po. Rinig kong sabi ng isang babae at kay Sir Kevin siya lumapit. Napakunot na lang ang noo ko dahil hindi naman artista si Sir. Tiningnan ko ang paligid ko at sa kanya pala halos nakatingin lahat ng mga tao dito. Ay teka miss, hindi artista si Sir. Pagharang ko dito dahil baka masagawan siya at baka hindi ba gustuhan ni Sir Kevin mapag-abutan pa dito ng galit. Picture lang naman. Pagpipilit ng babae. Hindi pwede. Baka magalit ang girlfriend ko. Salosa pa naman. Sabay akbay niya sa akin at nginitian ako ng pagkalapad-lapad. Napabuga ko ng hangin dahil doon. Ganito ba talaga tong umiti? Napakagwapo. Kaso demonyo. Ay, sayang. Girlfriend niya pala. Akala ko PA o PM. Anong PM? Personal maid. Mga ilan pa sa narinig ko. Grabe naman para pagkamalan akong maid. Sinipat ko ang suot ko at nakasuot lang naman ako ng black fitted jeans at white t-shirt para tuloy ako mag-RTOTC. Tinanggal kong pagkakaakbay sa akin ni Sir at mag-o-order na sana ako ng sakin nang hilahin niya na ako at nakapag-order na raw siya para sa amin. Umupo na kami sa isang malawak na table at hindi pa rin inaalis ang mga tinginan ng mga tao dito sa loob ng Jollibee. This is your food, ma'am, sir. Enjoy your meal. Nakangiting sabi ng isang staff na siyang naghatid ng pagkain namin. Ninitian ko na lang siya. Bubuksan ko na sana yung pagkain ko nang iabot sa akin ni sir ang pagkain niyang nakabukas na. Itong food mo, baby. Nasamid ako sa sarili kong laway dahil sa sinabi niya. Okay ka lang? May problema ba? Ito inumin mo. Abot niya sa akin ng soft drinks. Mabilis ko naman tong kinuha at ininom. Tiningnan ko siya at ang gagon nakangiti. May pa baby pa siyang nalalaman. Ang swerte ng babae. Gwapo na, matangkad, maputi at gentleman pa. Nakakainggit. Sambit ng isang babaeng kanina pang nakatingin sa pwesto namin. Mabilis kong inubos ang pagkain ko para makaalis na kami dito sa fast food na to. Grabe, nakakasakal yung presensya nila, lalong-lalo na yung bawat pagngiti sa akin ni Sir. Pagkalabas na paglabas namin ng fast food, ay mabilis akong nagtungo at sumakay sa kotse ni Sir. Pagpasok niya sa kotse, hindi ko alam kung bakit uminit sa loob ng kotse niya. Itinuto ko sa akin ng aircon para malamigan naman ako. Okay ka lang? Tanong niya na maayos niya na ang seatbelt niya. Opo sir, okay lang ako. Sagot ko naman sa kanya kahit na kinakabahan ako. Naiilang ka? Di bali nang mailang ka, wag lang mahulog. Wow ha? Napabuga ko ng hangin dahil sa sinabi niya. Asa ka naman? Ang dami mo kasing pwedeng idahilan para hindi ka naabalahan ng mga babaeng yun. Ako pa. Reklamo ko sa kanya. Yun ang pumasok sa isip ko eh. Hindi na lang ulit ako nagsalita at nagpatuloy na kami sa biyahe namin. Nakarating kami sa Nueva Ecija ng past 11. Grabe yung tagal ng biyahe namin Welcome her, sir. Bati sa kanya ng isang mid-40s na lalaki. Tinulungan nila kaming magbuhat ng mga gamit namin at ipinunta sa isang bahay na gawa sa kawayan at ang kalahati ay sa semento. Matutulog kayo si Sir Kevin sa ganitong lugar? Pumasok kami sa loob nito at maayos at malinis naman. Pasensya na kayo sir sa bahay namin. Kung gusto niyo po, ipapasama ko sa inyo ang anak ko para samahan kayong pumunta ng bayan para doon na lang mag-check-in. Sabi ng matanda, okay lang naman sa akin dito, pero si sir,
Hindi ko alam. No, okay na ako dito para hindi na abala yung biyahe namin papunta dito bukas para diretso na tayo sa sinasabi mong lupa. Tumango naman siya bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Sir Kevin. Inilagay namin ang mga gamit namin sa kwarto. Sa iisang kwarto lang po kami? Nahihiya akong sabi. Hindi naman sa nagrereklamo ako, pero kasi babae ako, tapos siya lalaki. Saka boss ko siya, baka hindi yan sanay na may kahati sa kwarto. Pasensya ka na iha. Ano kasi? Pa? Tawag ng isang lalaking parang nasa edad ko lang din. Lumapit siya sa amin at tumingin sa akin saka ngumiti. Pwede naman siya sa kwarto ko pa. Mabilis sa suggestion niya. Wait, what the hell? Lalaki rin siya eh. No need. Okay na kami dito sa kwartong to, Manong Vic. Pagtanggi naman ni Sir Kevin. Mas okay na rin ako rito kaysa sa anak ni Manong Vic hindi ko naman siya kilala. Inayos ko na ang mga gamit namin ni Sir at lumabas naman silang dalawa. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit namin, ay lumabas na rin ako at naabutan ko si Manong Vic at ang anak niyang nag-uusap. Ikaw talagang bata ka? Hindi ka na nahiya kay Sir. Inalokan mo pa ng kwarto mo yung kasama niya. Hindi naman sa ganun itay. Hindi pa kasi ako tapos nagsalita na yung boss niyo. Ang ibig kong sabihin doon na siya sa kwarto ko. Tapos ako tatabi na sa inyo ni inay. Ang dumi talaga ng utak niyo tay Napangiti naman ako dahil doon. Yun pala yung ibig sabihin niya. Nahusgahan ko tuloy agad. Naglakad na ako palapit sa kanila dahil hindi ko naman makita si Sir Kevin. Uy, iha, nandyan ka na pala? Tumingon sa akin ang anak niyang nakatalikod kasi mula sa akin. Ay, ganda, kanina ka pa dyan? Umayos ka. Napatawa na lang ako sa kanila mag-ama dahil doon. Ang close naman pa nila. Namiss ko tuloy sila mama at papa. Hello po. Bati ko sa kanila na makalapit na ako. Nasaan po kayo si Sir Kevin? Tanong ko kay Manang Vic. Ay baka nasa likod. May tambayan kasi doon. Sagot naman sa akin ni Manang Vic. Napatango na lang ako. Dahil lalapit lang naman siguro sa akin yon kapag may uutos. Ganda? Gusto mo bang sumama mag-ani ng gulay mamaya para sa hapunan natin? Pag-aaya sa akin ni Vince. Mukhang magandang ideya yun Mahilig kasi ako sa halaman. Ngumiti at tumango naman ako sa kanya bilang pagsang-ayon. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.